Sa liwanag ng umaga, daya ng iyong biyaya. Sa himig ng hangin, kadarama iyong kalinga. Sa bawat hakbang, ikaw ang gumagabay. Napakaganda ng buhay sa iyong kamay. Sa bawat araw na dumaan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Good morning, Nay Winnie. Tayo po yung muna it's ang oras. It's 5:54. Exactly 6 a.m. tayo po yung mag-start. Ngayon po, tayo po may makinig na mga awiting makalangit. Luwalhati sa'yo, O Diyos na may lalang na makaganda ng buhay sa iyong pagmamahal. Kulay ng bulaklak, awit ng mga ibon, sa lamig ng iyong pag-ibig, sa gisag ng kaligtasan. Ang ihip ng araw, ang lamig ng bulan, lahat ng ito'y patunay ng kabutihan. Sa bawat ilaw ng kalikasan, ikaw ang Diyos na may kapangyarihan. Walang hihigit sa iyong kabutihan. Aming buhay, ikaw ang dahilan. Napakagandang buhay, ikaw ang dahilan. Sa bawat sandali, ikaw ang kalakasan. Luwalhati sa'yo, O Diyos na may alam. Napakaganda ng buhay sa iyong pagmamahal. Kahit sa hirap, may ligaya sa'yo. Kahit sa luha, may pag-asa sa puso. Buhay ay regalo mula sa iyong kamay. O Diyos, salamat sa walang hanggang gabay. Napakaganda ng buhay, ikaw ang dahilan. Sa bawat sandali, ikaw ang kalakasan. Luwalhati sa'yo, O Diyos na may alam. Napakaganda ng buhay. Salamat, O Diyos, sa iyong kabutihan, sa iyong dakilang dayon. Sa bawat araw, papuri ang iaalay. Napakaganda ng buhay, kasama ka, Jesus. Kahit anong nais sa mundong ito, kahit anong bagay na kumukuko, yaman at tangal, kapangyarihan, ngunit lahat ng ito'y walang kabuluhan. Sa puso ko'y may isang sigaw, hindi kayang bumuan ng anuman sa daigdig. Ikaw ang tunay kong hangarin. Jesus, ikaw ang tanging ligaya at aliw. Sa iyo lamang ang puso'y sasamba. Ang yaman ko'y nasa iyong pag-ibig, Ama. Ang mundo'y nag-aalok ng kasiyahan, ngunit ito'y lilipas, mawawalan. Tanging sa'yo, O Jesus, may kalayaan. Tunay na buhay na walang hanggan. Sa puso ko'y may isang sigaw, ikaw lang, O Panginoon, ang hanap
sapat na. O Jesus, sa'yo lamang. Ikaw ang tunay kong hangarin. Okay Kaya na. Okay, yeah. tunay kong hangarin. Grace, God's morning mga kapatid. Again, ito po sa ating araw ngayon. Ngayon po ay araw ng Thursday, November 13, no, 2025. At ngayon po tayo ay muli dadaw sa ating devotion. Tayo naman po ay tutungo sa Philippians chapter 4, verse 4. At ito po ay pamagatan natin, command to rejoice. No? Utos, no? How joy fuels Christian witness. Paano nga ba natin magagamit ang buhay natin ito para sa at maging kalakasan din po ng iba. Okay. So ngayon po, araw na ito, tayo po ay muli sasama ng aking partner para basahin ng talata at tayo po ay pangunahan sa ating pananalangin. God's morning mga kapatid, tayo po ay babasa sa mga taga-Pilipos 4, verse 4. Magalak kayong lagi sa Panginoon, inuulit ko, magalak kayo. Tayo po ay manalangin. Hallelujah, O Lord, maraming salamat Panginoon. Maraming salamat Panginoon sa patuloy na pagproteksyon na ipinagkakaloob mo sa bawat isa sa amin. O Lord, nawa sa aming mapag-aralan ngayong umagang ito, samahan nawa kami ng iyong banal na Espiritu upang maisapamuhay namin ito, madigest po namin at tumimo sa aming puso at isipan ang aming mapag-aaralan ito. At nang sa ganoon ay aming malakaran sa aming buhay at ma-share din sa aming kapwa Panginoon. Maraming salamat po sa patuloy niyong paggamit sa bawat isa sa amin, Panginoon, na nagbabahagi ng salita mo, Panginoon. Nang sa ganoon, marami po ang maligtas, Panginoon. Tunay nga, dapat po kaming kumilos, Panginoon. Dapat po namin ibahagi ang iyong mga mabubuting gawa, Panginoon, mabubuting salita. Nang sa ganoon, maraming maabot na kaluluwa, O Lord. Maraming salamat po, Panginoon. At ang lahat po ng aming kasama dito sa online, nakakarinig ng iyong mga salita, Panginoon, patnubayan niyo po kami lahat, O Lord. At ang lahat po ng ito ay aming ipinapanalangin sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Okay. Praise God po. At isang kagalahang muli na tayo po ay magkasama-sama ngayong araw na ito. At sa ating talata, basahin ko lang po ulit sa Amplified Version. At ang sabi po doon, rejoice in the Lord always. No? Ibig sabihin po, delight, take pleasure in Him. No? Again, I will say, rejoice. Yan din po ay napatungkulan doon sa awit o sa Psalm 37 verse 4. No? At ang sabi nga po doon ay awit 37:4. Psalm 37 verse 4. Kayawi mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo ay iyong makakamtan. Amen. So, yan po ay isang cross-reference po ng talatang yan. At dito po sa ating binasang talata, si Apostol Pablo po ay ng time po na yan ay nakakulong. Kaya nga po ito ay bahagi ng prison epistle. Ang pagpapahayag sa loob ng kulungan. At siya po ay by the time ay sabi nga po kanina ay nakakulong. Pero nagsulat na siya po ay nagsusulat ng mga
sabi nga ay encouragement, no, sa mga taga Philippi, no. At siya po ay habang siya ay nagsusulat ng may kagalakan, no. Siguro wala naman pong matutuwa, no, na siya ay nakabilanggo, ano ho. Pero kakaiba ho ito si Pablo. At saan kaya nanggagaling kagalakang yon? Ano ho? Parang imposible, di ba? Pero yan ang kapangyarihan ng talatang ito, no ho. Sabi nga kung paano siya nabigyan ng kalakasan, ng kung paano ho ay, sabi nga ay, doon sa word is rejoice in the Lord always, no. Lagi daw po tayong maggalak, no, sa presensya ng ating Panginoon Diyos. Ibig sabihin kahit anong pagdaanan natin, no, may reason pa rin po tayong magsaya dahil sa ating Panginoong Hesus. Po ba sa ating sitwasyon, ano? Minsan sa ating buhay kapag tayo ay, no, ano pa man yung ating pinagdadaanan, no? Paano nga ba natin ito dinadala, no? O tayo ba yung tipo na pag nawala ang internet, parang nagkaroon na rin ng pagtigil ang mundo. Parang hindi tayo makakakilos kung wala yung internet, no? Maganda po sana yan kung ang aplikasyon natin dyan ay yung hindi tayo mapakali na hindi tayo nagbabasa ng Biblia o hindi tayo nakakapagbahagi ng salita ng Panginoon Diyos. At ang kagalakang ito po ay masasabi po nating genuine faith. Ano? Hindi ho siya fake o pabigat, kundi isang kalakasan natin bilang mga Kristiyano. No? At ang talatang ito po ay nagpapaalala sa atin ng kagalakan, na tayo ay laging magkaroon, ng fellowship, o sa ating Panginoon, At sabi nga po nung panahon yon, ang mga taga Philippi po ay sabi nga ang mismong Philippi ay bahagi po ng Roman colony. Ibig sabihin po nito na very special po yung setting ito, sa mga Romano, At si Apostol Pablo ay nagtayo ng unang church po doon sa Europe, At sabi nga po doon, mababasa po natin yan doon sa Acts chapter 16, yung buong chapter, Balikan na lang po natin yon, basahin natin pang makita po natin ano nga ba ito, Ano nga ba itong buhay ni Apostol Pablo rito? Paano nga ba niya itinayo ang church na yun? Mababasa po natin yan sa Acts 16. At makikita po natin doon kung bakit mahal na mahal ni Apostol Pablo ang mga taga-Philippi. Dahil ang mga taga-Philippi ay generous sila kasama. Ibig sabihin po, generous sila sa pagpapalaganap ng salita ng Panginoon Diyos o ng gospel o ng mabuting balita. Ganun po sila. Sabi nga naman, talaga namang masarap pong makasama yung mga masisipag sa gawain. Yung talagang mayroong puso na umabot ng mga kapatid o mga tao na wala pang relasyon sa Panginoon Diyos. At yan po ang makikita natin na sabi nga ay maaring sabi nga pagka tayo ay nakakainganyo po ba na kasama yung mga ganun tao. Kaya siguro ito yung isang dahilan ni Apostol Pablo. Kaya habang siya po ay nakakulong, ay patuloy siyang iniisip niya ang mga taga-Philippi, nag-aalala pa rin siya sa bawat mga kapatiran doon. At alam ni Paul na ang mga taga-Philippi ay dumadaan din sa trial. At nandun din yung persecution, kahirapan. Kaya po siya ay nagsulat para bigyan po ng encouragement ang mga taga-Philippi, at ipaalala
na ang tunay na joy no ho, ay galing no sa ating Panginoong Kristo, hindi sa circumstances. Kasi malimit sa buhay ng isang tao no, pag ang isang tao nadadala lang ng circumstances, ibig sabihin maganda yung kanyang pakiramdam, maganda yung kanyang nangyayari sa buhay niya, nakakapagbahagi siya ng salita ng Panginoon Diyos. Pero kung hindi, ano kaya ang attitude? No ho. Kaya nga po, ito'y pinaalala at even after, as of to now sa atin, no? Na ang dapat na kagalakan natin sa ministeryo ay nanggagaling kay Kristo. Kaya nga din mo makikilala yung tunay na Kristiyano. Katulad nung ating napag-aralan po namin kagabi, no, doon sa Revelation chapter 11, no, ay napakaraming reminder, no. Sabi nga it's a mind-blowing and realization kung paano nga ba tayo dapat naglilingkod, no. At katulad nito sa ating talata ngayon, nandyan pa rin ba yung rejoice always, no, na in spite of any situation ay circumstances, no, hindi ka nakabase dun sa situation ng circumstances mo. Ibig sabihin, nakabase ka kay Kristo. Patuloy ka, no, kaya nga dyan natin makikilala. And even kahit sa any relationship, pagkakaibigan o sa family relationship o whatsoever, dyan mo makikilala kung ang pinagmumulan ba ng relationship, no, ano pa mang relationship yan, ay si Kristo o nakabase lang sa circumstances, no? Pag okay, sige, fellowship tayo. Pero pagka hindi, nandun pa rin po ba yun? O wala, no? Kaya nga, dyan natin makikilala. Even magandang pamantayan din ito upang makilala natin kung sino yung mga kaibigan natin, mga nakakasama natin, at kung paano natin lakaran ang ating mga ministeryo sa ating buhay. Kaya nga, isipin natin, bigyan po natin ng analogy yan. No? Alam naman po natin yung lighthouse, di ba? Yung lighthouse, yung nasa tabing dagat. No? Bakit nga ba napakahalaga ng lighthouse na yan? No, nagbibigay ng proteksyon, nagbibigay ng signal para malaman natin ang location kasi nga yan ay isang landmark. Isipin natin na may lighthouse sa gitna ng bagyo. No? Since dumaan naman ng bagyo ngayon si Juan, di ba? Pag mayroon tayong bagyo, nandiyan na yung mayroong mga power interruption and whatsoever. Madilim, malakas ang alon at nagbabadya ng maaring panganib, Pero yung lighthouse, tuloy-tuloy pa rin ang ilaw, At yun ang kagalakan na tinutukoy ni Paul, na kahit may mga problema tayo, parang yan ay mga bagyo sa buhay, ang joy natin sa ating Panginoong Kristo ay nagiging ilaw na gumagabay sa atin at sa iba. Paano nga ba tayo nagiging ilaw? Tayo ba ay nagpapakita na hindi tayo hopeless? Dahil kasama natin ating Panginoon Hesus. Doon natin makikita yung ating buhay. Kaya nga sa ating mga kapatid, makikita natin yan sa kanila. Ano ba itong taong ito? Hopeless ba ito? Nandyan ba yung ilaw ng ating Panginoong Kristo? O sabi nga ay dahil kung ang ating mga kaibigan ay minsan nakabase sa circumstances, pag hindi okay, medyo laylo muna tayo. Pag okay ka na ulit, saka na, Parang gano'n, kaya nga po ay dito makikita natin na kung tayo ay nakaugnay sa ating Panginoon sa Kristo, kahit anong problema, mag-iilaw at mag-iilaw ka. Bakit kuman ang kagalakan ito? Again, hindi po ito suggestion o masasabi nating optional para sa mga Christian. Sabi nga po dun sa talata, rejoice in the Lord always. Ito po ay isinulat ni Apostol Pablo upang maging utos, hindi dahil feeling lang o magandang sitwasyon,
no? Kundi obedience sa ating God's character. Tandaan po natin, tayo po ay pinananahanan ng ating Panginoong Kristo, ang buhay natin. Tayo po ay sa pamamagitan ng banal na Espiritu, at yung tahanan na yan ang siyang reflection ng karakter ng ating Panginoon Diyos. Ano po ba ang ibig sabihin nito? No? Na rejoice in the Lord. No? Kung ibig sabihin po nito ay ang source ng joy natin ay na kay Jesus mismo. Hindi sa mundo o sa sarili natin. No, sabi nga sa atin ng John 15 verse 11. No? Sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang mapasa inyo ang kagalakan ko, at nang sa ganon malubos ang inyong kagalakan. Okay. Sabi nga po, John, upang malubos ang ating kagalakan. Kaya nga dun sa unang bahagi ng ating text ngayon, no, sabi doon, rejoice in the Lord. At kung siya ang ating gagawin na source ng ating kagalakan, so yun, sinusunod natin ang utos mismo ng ating Panginoon Kristo. No? At dito rin, no, sa command na ito, sabi doon always, no, sa sumunod na talata, always, sabi doon, ibig sabihin, kahit tayo ay nasa mga hindi maganda, nasa mga pagsubok, nasa mga situation na hindi kaiga-igaya o circumstances, no? Kahit hindi maganda, no? Ang circumstances na yan, no? Choice, no? Ibig sabihin, choice nating mga believer na mag-focus sa faithfulness ng ating Panginoon Diyos, no? Isang paalala rin din sa atin yan, sabi nga sa atin ng James 1, verse 2 hanggang 4. Mga kapatid, mag-alala kayo kapag kayo dumadanas ng iba't ibang uri ng pagsubok. 3. Dapat ninyong malaman na napapatatag ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok, at dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang mga pagkukulang. Amen. Isang paalala po ni James sa atin, no? Na lagi tayong magpakatatag. And again, naulit po yung sabi doon. Again, I say, rejoice. Sabi nga, talagang in-emphasize dito ni Paul, no? Sabi nga, doubles down, no? Na parang sinasabi dito ni Apostol Pablo, seryoso ako. Huwag ninyong baliwalain, huwag ninyong take for granted ang salitang ito. Dahil ang kagalakan po ay supernatural fruit ng Holy Spirit. Diba? Sabi nga po, it's a fruit of the Holy Spirit, ang kagalakan yan. No? Sabi doon sa Galatians 5 verse 22. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katiyagaan, kabaitan, kabutihan, at katapatan. Amen. Kaya nga po, hindi yan basta happiness lang. No? Ang kagalakan, kahit na hindi maganda ang sitwasyon mo, yung kagalakan o yung joy, yun, ay nananatili sa buhay natin. No? Na meron tayong pag-asa. No? Hindi ito natural na emotion lang, kundi identity natin. No? Kabilang po yan sa identity natin, yung joy. No? Bilang anak ng Diyos na kumikilala, nananampalataya sa kanyang kabutihan. Paano po ba ito nagpo-fuel, no? Sa bawat Kristiyano, no? Ang joy na ito. Kapag nagre-rejoice po tayo, no? Tayo sa patuloy po tayong nagre-rejoice sa Panginoon, hindi sa mundo, ano, nagiging walking testimony tayo ng gospel. No, halimbawa, kapag may problema tayo, pero nagtitiwala pa rin tayo sa Panginoon Diyos, no, mapapatanong ang mga tao, no, sa paligid natin, bakit kaya masaya pa rin itong tao ito? Bakit peaceful pa rin itong tao ito? Saan galing yan? Ano ho? Gaya po ni Apostol Pablo, no, na nagsulat ng talatang ito sa Philippians, habang siya ay nakakulong, ano ho, sabi nga dito, pero puno pa rin siya ng joy, ano ho, ibig sabihin, ginagamit pa rin niya yung buhay niya para ipakalat ang salita ng Panginoon Diyos, even kahit nasa kulungan siya. O di ba, misa sa buhay natin,
Minsan pag tayo ay konting problema lang, no? Ay, hindi na muna ako attend ng Bible study. Ay, hindi na muna ako mag-share ng gospel. Ay, ang dami nating dahilan, di ba? Ang dami nating scapegoat sa Panginoon. Kaya nga, alam niyo kung siguro kasama namin kayo doon sa Bible study kagabi sa Revelation 11. No? It's a call to action sa ating lahat. Bakit kailangan natin i-share ang gospel? Dahil nakakalungkot ang mangyayari, lalo na sa mga tao. Imagine mo, maaring isa doon ay kapamilya mo, kamag-anak mo, kaibigan mo. Nakakalungkot po yun. Dahil ang sasapitin ng mga taong ito ay hindi mabuti. Kaya nga, napakahalaga po ng joy na ito. Ang pagre-rejoice natin ito na nagpapakita ng presensya ng ating Panginoong Hesus, no? At ito po ay nagbibigay sa atin ng kalakasan na dapat po nating kunin, no? Ang kalayaang ito, ang tunay na kalayaang ito na nagmumula sa presensya ng ating Panginoong Hesus. Kaya nga po, sinabi rin yan doon sa Acts 16 verse 25. Nang maghahating gabi na sina Pablo at Silas ay nananalangin at umaawit ng mga himno at nakikinig naman ang ibang mga bilanggo. Yan. Doon sa yugtong yun, ano? Sila ay nakatali, no? Pero magre-rejoice pa rin sila. At yung joy na yun ay galing sa Panginoon. Dahil alam nila na ang anumang bigati, anumang pinagdaranasan dito sa mundong ito ay panandalin lamang. Compare doon sa dadanasin for eternal life. Kaya nga po, ang joy na ito ay evidence ng gospel power. No? Kapag naunawaan natin ang salita ng Panginoon Diyos, no? Hindi ka na manghihinayang. Na kapag ano man ang circumstances or situation mo, nandun ka na sa kaisipan na lagi mong ibahagi ang salita ng Panginoon Diyos. Na magkaroon ka ng kapayapaan. Sabi nga ito, it's a gift. This is a gift. Tanggapin natin. It's a fruit. It's a bunga ng banal na espiritu na kinakailangan taglay ng bawat isa sa atin. Kapag nakikita natin ang mundo, no, ang kagalakan natin sa gitna ng sakit o hirap, mas nakikilala natin ang ating Panginoon Diyos na nagbibigay sa atin ng hope na lampasan ang mundong ito. Sabi nga sa atin sa 1 Peter 3 verse 15, Igalang ninyo si Kristo mula sa inyong puso at sambahin ninyo siya bilang Panginoon. Lagi kayong maging handang magpaliwanag sa sino mang magtatanong sa inyo tungkol sa pag-asa na nasa inyo. Amen. Kaya nga, yung buhay natin, o yung buhay mo, o maaari yung circumstances mo, o situation mo, o trials na pinagdadaanan mo, kung magkakaroon ka ng joy, hindi naman parang nababaliw ka na, no? Hindi naman ganun, na pupunta ka sa kalsada, nag-iikot-ikot ka ng iyong buhok. Tao ka ng tao, hindi ko ganun yun, Yung sabihin ng pagkabaliw. Sabihin, meron kang kapayapaan, na alam mo na meron kang katiyakan na hindi pararanas sa iyo ng Panginoon Diyos yan, kung wala siyang plano na mas mabuti at mas sabi nga ay kapaki-pakinabang. Sabi nga, maaring hindi natin nakikita ang plano ng Panginoon Diyos. Pero is always above, beyond the scene, sa buhay natin. Kaya nga mga kapatid, ang isa sa mga practical reason bakit mahalaga ang kagalakan ay una, ito po ay nagdi-disarm ng ating doubt, ng duda. Pag meron tayong
nagre-rejoice tayo, no? Yan po ay nagdi-disarm ng doubt. Kapag masaya tayo sa Panginoon, mas nakikita ng mga tao, ng mga unbeliever, o sabihin na natin, bawat tao sa buhay natin, na hindi fake yung faith natin. Kasi minsan, nakikita yun, ba talaga yung Kristiyano? No? Kasi nagiging questionable dahil hindi nakikita sa buhay natin. No? Dahil parang tila, no? O kaya parang pag nakita mo yung tunay na Kristiyano na may problema pala siyang gano'n, hindi halata, no? Parang gano'n. No? Ano pa? Ito ay ikalawa, ito po yung nagpapaalala sa atin ng sovereignty ng ating Panginoon Diyos. O siya yung makapangyarihan. No? He is omnipotent sa ating buhay. At hinahayaan ngayon natin yung kapangyarihan na yan sa ating buhay na kumilos at maggabay. No? Parang simple lang yan. Kahit ikaw ay may sakit, bakit buhay ka pa rin ngayon? Yun yung tanong eh. Bakit kahit ikaw ay walang hanap buhay, bakit kumakain ka pa rin ngayon? No, yun yung mga tanong na dapat pasalamatan mo sa Panginoon. Ang dami mong dapat pasalamatan kaysa magreklamo sa Panginoon. Hindi ho ba? Kaya nga po, ang joy ay parang spiritual weapon. Laban sa takot at anxiety. Sabi nga diba sa atin ng Philippians 4 verse 6 to 7, Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay, sa halip hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may papasalamat. 7. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao, ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip, dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Amen. So yun yun. Siya ang mag-iingat. Kaya nga ano man ang circumstances mo, una, pasalamatan mo yung Diyos. Kasi minsan, kahit na iniisip mo, wala ka nito, wala kang ganyan, pero isang tanong, pinabayaan ka pa talaga ng Diyos? O nagkukulang ka lang sa pananampalataya kasi nakatuon ka doon sa mga bagay na wala ka? At meron yung iba. Nung nagdudulot yan ng inggit. No? Kaya nga po, ano pa? Ito po ay nag-unite sa church. Sino po ba yung church? Hindi po yan yung building o pangalan. Sino po yung church? Tayo. Pakikipagkapwa natin. Yan yung church. Kapag sama-sama tayong nagre-rejoice, nagiging testimony tayo sa unity natin sa ating Panginoong Hesukristo. Psalm 133 verse 1. Napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pagmamasid, ang nagkakaisa't laging sama-sama na magkakapatid. Yan ay isa sa mga lumang awitin. Ano? Makikita, napakaligaya at sama-sama. Di ba? Yan yung isa sa mga born-again Christian na talagang hindi magmamaliw kahit napakatagal ng awitin. Dahil yan po mismo yung salita ng ating Panginoon Diyos. O awit para sa ating Panginoon Diyos. Okay. Dito po sa atin ngayon, patuloy po tayo and patuloy po natin ini-encourage ang bawat isa. Bilang aplikasyon natin sa aral natin ito. Huwag po tayong manghinawa na manalangin araw-araw. Sabihin natin na sa ating Panginoon Diyos na tulungan tayo na mag-focus sa Kanya, hindi sa problema. Yan ang lagi nating ipanalangin. Lord, bigyan mo ko ng katalinuhan, kalakasan na mag-focus sa mga pinagagawa mo. Hindi sa mga problema, hindi sa mga sitwasyon. Tandaan po natin, when you always worry, pag po tayo lagi nag-aalala, you worship Satan. Kasi siya yung nagbibigay sa'yo niyan eh. Kaya nga pag ikaw ay nag-aalala, you worship Satan. Pero pag nagtitiwala ka sa lahat ng bagay, you worship God. Kaya nga kumisan, bakit hindi makakilos ang Diyos sa buhay mo? Because kung titingnan natin, siguro susuriin natin kung magkakaroon lang tayo ng tally sheet. Kung ang worry na ito, pag-aalala na ito, ay itatali natin sa pag-worship sa ating kay Satan at yung pagtitiwala natin ng pag-worship sa ating Panginoon Diyos, ilang kaya magiging puntos nito? Sa atin ba mga panalangin
ang ating buka ng ating bibig, Lord, bakit ako ganito? Lord, ano na nangyayari sa buhay ko? Lord, tulungan mo ako. And that's worry. You worship Satan. Pero kung, Lord, salamat po, Panginoon. Dahil in spite of my situation, Lord, nandito ka sa aking tabi. Na kahit ako'y may karamdaman, kahit ako ay broke, wala akong trabaho, pero nandyan ka pa rin, nagpo-provide ka. Salamat, Panginoon. Loobin mo, Panginoon, na patuloy mo akong patatagin, na hindi magkaroon ng problema, at bagkus, Panginoon, magkaroon ako ng lakas sa gitna ng aking kinaharap. Yun po yung ninanais ng Panginoon. Na sa ating panalangin, yan ba ay bunga ng panalangin ng pagtitiwala sa Panginoon Diyos o bunga ng pag-aalala na naglilid kung minsan na parang hindi mo kilala yung Diyos sa buhay mo? Huwag nating gawin ang panalangin na tila parang hindi natin kilala ang Diyos sa buhay natin. Kundi, instead, labanan natin ito na may pagtitiwala sa ating Panginoon Diyos. And then you will trample the head of the enemy. Ano pa? Ikalawa, 3 lang naman po ito. Practice gratitude. Practice po natin yung mga mabubuting ginawa ng Diyos. Magpapasalamat. At para gawin yung mga bagay niyan, subukan mong bumili ng notebook. No, wag na lang laging umasa sa libre. Isama mo na yung ballpen, no? Sulat mo yung mga blessing. Kahit maliliit. Minsan iniisip natin parang simple lang naman, gumising ka pa rin sa umaga. Pero tandaan natin, pag hindi ka na gumising sa umaga, wala na 'yon. Kaya nga, it's not maliit lang eh. Napakalaking bagay po 'yan. Yung meron kang hininga na hindi ka nagdi-dependent sa oxygen. Di ba? Dahil maraming tao ang maaring makakita lang, makarinig lang, makatayo lang, masaya na. Pero ikaw, nakalalakad, nakatatayo, nakakakita, nakaririnig, hindi mo nga magawang magpasalamat sa Diyos. Hindi mo nga magawang umattend ng Bible study. Hindi mo nga minsan magawang magbasa ng Biblia. At minsan nakalulungkot. Hindi mo magawang magpasalamat sa Kanya. Ikatlo at ikahuli, share your joy. Ibahagi mo ito. Ikwento natin ito. Ibahagi natin ang mga bagay na natututunan natin sa Biblia. Katulad nito. Kung loobin ng Panginoon Diyos, magbahagi ka rin ng salita ng Panginoon Diyos, katulad ng ating ginagawang devotion, gawin mo. Ikwento mo si Jesus Christ sa mga taong ito. Minsan nagiging takot kasi ng pagbabahagi ng gospel. Yung pastor, hindi ko pa masaulo yung Bible eh. Hindi mo kailangan sauluhin ng Bible. Mahirap. Meron nakakasaulo, pero hindi na may sinasabuhay. Pinakamaganda sa buhay mo. Ang pinaka-best weapon mo, yung testimony mo. Kung paano ka binago ng Diyos. Maaring wala yan sa Biblia kung iyong iisipin. Pero lagi yan nasa Biblia. No? Pero, hindi mo kinakailangan kalimitan. Yes, magbasa ka. Pero huwag mong hayaan na bago ka mag-share ng gospel, nasa ulo mo muna yung Biblia. Bahagi may salita ng Panginoon Diyos. Hindi para sa pakikipagtalo na sabihin mo mas magaling ka. The problem with people na hindi nakakapag-share ng gospel ay dahil gusto nilang manalo sa debate. It's not the word. Huwag natin gayahin ang ibang mga denominations na patuloy na nakikipagdebate sa salita ng Panginoon Diyos. Again, this is gospel. Mabuting balita. Ang balita na nagbibigay ng pag-asa sa mundo ito. At maaaring yung buhay mo kung paano ka nakakilala sa Panginoon
ang maging effective sa mga taong hindi nagbabasa ng Biblia. Dahil kalimitan na i-share mo ng gospel, hindi nagbasa ng Biblia. Kaya yung buhay mo, ang siya magiging testimony. And start by rejoicing the Lord. Mga kapatid, dyan po ako magtatapos. At dito po sa ating talata ngayon, ating pinag-aralan, ang utos na ito, na rejoice always, ay hindi para pahirapan tayo, kundi para ma-experience natin ang kapangyarihan ng ating Panginoong Hesus sa buhay natin. Kapag tayo'y nagagalak sa Kanya, hindi lang tayo nababago. Nagiging liwanag tayo sa madilim na mundo. Again, purihin na ating Panginoon Diyos. Ngayon naman tayo po'y dadako sa Wednesday's Reflection. God's morning, mga kapatid. Dito po sa ating napag-aralan ay tinuturuan tayo na laging magalak kahit nasa gitna tayo ng bagyo o anumang ating mga pinagdadaanan. Ang talatang ito po ay nagtuturo na ang kagalakan ng mga Kristiyano ay dapat nakabatay sa relasyon sa Panginoon at hindi sa panlabas na nangyayari. Hindi po yung mga material na bagay lang. Pag nagkaroon tayo, ay pinagmamalaki natin at sasabihin natin na gawa mo, yun po ay gawa ng Panginoon. Kaya lagi po natin ipagpasalamat sa Panginoon kung ano man yung maganda nangyayari sa buhay natin. Ito ay isang kagalakan na nagmumula sa pagtitiwala sa Diyos at sa kanyang mga pangako. Ang pag-uulit ng magalak kayo ay nagpapahiwatig na ang kagalakan ay hindi lamang sa isang pansamantalang damdamin, kundi isang patuloy na estado ng pagiging dapat linangin ng mga Kristiyano. Isinulat po ni Apostol Pablo ang mga salitang ito habang siya ay nakabilanggo at nagpapakita ng posibleng kagalakan kahit nasa gitna ng paghihirap. Ang kanyang kagalakan ay nag-uugat sa kanyang relasyon sa ating Panginoon. Dito rin po ay sinasabi na huwag mag-alala tungkol sa mga anumang bagay, sa halip ay ipanalangin ang lahat ng may pasasalamat. Ang kapayapaan ng Diyos ay mag-iingat sa puso at pag-iisip sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Dito po sa ating napag-aralan ay isang paalala na ang tunay na kagalakan ay sa Panginoon lamang matatagpuan. Anuman ang ating kalagayan, ito ay isang pagtawag sa mga Kristiyano na sa piling ng magalak at magtiwala sa lahat ng panahon sa ating Panginoon. Sapagkat ang Panginoon lamang po ang nakakaalam kung anong mangyayari sa atin, kung anong mangyayari sa buhay natin. Kagabi po napag-aralan namin yung Revelation, kung hindi po Revelation 7, kung 11. Revelation 11, kung hindi po talaga natin naunawaan ang sinasabi ng Biblia ay hindi po natin maisa sa pamuhay kung ano man yung gusto ituro sa atin ng ating Panginoon, kung ano man po yung nilalaman noong mga kanyang mga salita na ikabubuti natin. Doon po magmumula ang ating mga kapayapaan, kahit po tayo ay binabato ng anumang sitwasyon natin, yung mga nasa paligid natin, at kung patong-patong na yung mga dinadanas natin dito sa lupa, yung health natin, yung sa ating mga financial na pangangailangan, sa ating mga kamag-anak, lahat po ng yan ay ang Panginoon po ang makakasolusyon sa atin. Sapagkat ang Panginoon lang din po ang ating matatakbuhan at siya din ang ating kakampi mula una hanggang sa katapusan. Kaya lahat po ng ating mga natututunan dito ay ibahagi po natin sa iba sapagkat marami pong tao ang nagdadanas sa sitwasyon na hindi kaiga-igaya. Ipakita po natin na ang Panginoon lamang po, kahit po tayo ay salat sa anumang bagay, pero tayo ay mayroong Panginoon sa ating puso. Ito po ay isang kagalakan. Hindi po natin
mararamdaman yung mga hirap na ating pinagdadaanan sapagkat tayo ay binubuhat ng ating Panginoon. Nililip up niya tayo kung tayo ay nakabase sa kanyang presensya at kung ang buhay natin ay naka-align sa kanya. So yun lamang po, maraming salamat po at mag-ingat po tayong lahat at magkaroon po nawa na tayo ng joy na nanggagaling sa ating puso. Maraming salamat. God bless po. Hey, salamat po sa inyong reflection. At ngayon naman, tayo ay dadako sa ating pagbati mula sa ating mga kasama online. Pinangunahan tayo dyan ni Nainini at pagbati po mula po dyan sa lugar ng Villa Escudero. Binabati natin ng Patual, Malasmas family, no? Yan. Good morning po. Yan. At sinundan po yan ni Sister Maria Pe, ang may bahay ni Brother Ian, no? Yan, kasama po natin isang mapagpalang umaga from Israel, no? Isang kagalakan, kapatid, no? Lagi rin nating nakakasama na ito si Sister Maripe from Israel, no? Hindi ko lang alam kung anong oras dyan sa Israel, no? At dako naman tayo mula po sa Bulacan Chao, kasama po natin si Nanay Gori, no? Yan. At batiin natin ang Kapus, no? Yan, Malasmas family. Yan. At ganun din, siyempre kasama natin ang aking magandang nanay mula dyan sa Santa Rosa, Laguna. At pagbati natin mula sa Getgano, Mercado family. Yan. At pagbati rin natin, no, kasama rin natin si Tatay Victor ng Villa Escudero. Isang mapagpalang umaga po dyan. At pagbati sa buong Dalangin family. Dyan po sa yan, kasama sila Nanay TC. No? At yan. Yan. At mula naman po sa bayan ng Liliw, no? Laguna, ay kasama po natin ang Arosena family sa pangunguna ni Nay Edna Arosena. Isang mapagpalang umaga po. Aba. At mula naman sa Tarlac, no? Kasama natin, no? Si Kapas Tarlac, no? Si Ate Tina Capadosa. Yan po ang may bahay ng aking partner, si Architect Arnel. Isang kagalakan na makita, no? Muli, no? Ate Tina at pagbati sa buong pamilya, mga apo at angkan at angkan-angkanan pa. Yan. At yan, sino pa? Okay. Okay. Yan, at kasama rin natin si Ate Marta, no? Ang may bahay ni Kuya Chris, no? At ang Artillaga, Malasmas, sa Santos, sama na natin ang silang, no? Yan. Yan. At yan, kasama po natin. At from Osamis, kasama rin po natin si Dr. Julia C. At pagbati natin sa buong C family, no? Yan, kila Sir Dodong, Johan, Kerwin, Jansen, ano ho, ayan. At sa buong family. Yan. At ito ho ay, sino pang kasama natin dito? Okay. Sama rin po natin sa Nunoso family, no? Isang mapagpalang umaga, Ate Nela. God's morning po. Yan. At from Pilat, muli kasama natin si Sister Alma Tatel, no? Yan. From Bacolod City, no? Kasama naman po natin ang Pios family, no, ang Kuya George, sa mapagpalang umaga po dyan. At regard sa buong pamilya. Yan. Okay. At from Santa Rosa, Laguna,
Kasama rin po natin ang aking kapatid, si Caroline Mercado, no? Ayan. At from Pampanga, kasama rin po natin si Ate Cindy Mercado. Yan. At yan, nakita ko na rito si Kuya Chris, no? Artillaga, isang palang umaga. Yan, palakas ka, Kuya. At from Bay Laguna, naku sandali, baka nasa travel na ito ngayon. Pero from Bay Laguna, no ho, kasama natin ang Biray family at Perez, no? Pagbati diyan kay Sister Grace at sa buong family, syempre sa aking best friend, kay Mike, no? At yan, sa buong pamilya, no? Yan, isang kagalakan. At nakita ko rin dito kanina si Ate Carmeline, na pagbati po kay Ate Carmeline na Tanyo at Azucena family, no? Isang pagbati, no? At ito, nakita ko dito. Yan, si Pastora Pe, no? Kanina ay hindi ko nakita rito sa comment section. At yan, nakita ko na. Yan, pagbati rin sa Artillaga, ano, at Andal family. Yan, at pagbati natin din kanina mula sa Azucena, Tanyo family, yan, siyempre kay Brother Arthur din, no? Ating matalik na kaibigan. At yan, kay Pau, kay Julene, no? At kay Tyron at kay Janessa. At ganun din kay Pastora Pe sa buong Andal Artillaga family, kila Sister Malu, Michelle, kay Abby, kay Mark, at sa mga apo kila Sak, mga pangalan kay Zoe. Nalimutan ko ng mga pangalan ng mga apo ni Pastora Pe, no? Yan. Basta letter C yata lang. Basta yun. Yun na yun. Anyway. So, paumanhin po at medyo hindi ho ganun katandain ho talaga sa mga pangalan. Anyway, so purihin ang ating Panginoon Diyos, mga kapatid. At ngayon naman po, tayo po ay magtatapos at tayo po ay manalangin. Let's all pray. O namin Diyos na makapangyarihan, sa aral na ito ay muli ginising mo kami, Panginoon, na huwag mag-alala, kundi magtiwala, Panginoon, sa iyo. Kaya kami, Panginoon, ay humihingi ng kapatawaran, Lord, sa aming mga pagkukulang at sa aming mga bagay na hindi namin nagagawa sa iyo. Bigyan niyo po kami ng kalakasan at katagumpayan sa aming buhay, O Lord. Na ipakita mo, Panginoon, ang mga dapat namin gawin, Panginoon, at maging lakarin namin sa anumang aming kinaharap. Patuloy po kami na nagpapasalamat sa kagalingan, sa probisyon, sa pag-iingat, O Lord, at sa lahat ng provision mo sa aming buhay. Mula po dito, Panginoon, isang pasasalamat, pagpupuri, Panginoon, ibibigay mong tagumpay, Panginoon, sa lahat ng area ng aming buhay na ito. Especially, Lord, ang aming attitude, ang aming relasyon sa iyo, na magbigay, Panginoon, ng kagalakan at magbigay at magtungo, Panginoon, ito sa ang aming isipan, ang aming gawa, ang aming pananalita upang magbigay ng kuluguran sa iyo. Bigyan mo kami ng kalakasan upang maibahagi ang iyong salita at upang ipaunawa sa mundong ito na ikaw lamang, Panginoon, ang aming pag-asa. At salamat sa lahat ng ito. Ikaw po ang aming pinupuri, pinasalamatan sa lahat ng ito. Salamat sa lahat ng ito, Lord. Kaya nga, Panginoon, ito po ay aming papurit pasalamat. We acknowledge, Lord, na ang iyong banal na Espiritu ang siyang nagturo sa amin. Salamat, Ama, O Lord. At ito po ay aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Yesu Cristo. Amen, amen. Mga kapatid, sa ang kagalakan, let us shout the shout of victory. Christ has died. Christ has died. Christ has risen. Christ has risen. Christ will come again. Christ will come again. And together, we are for Christ. Again, God's morning, everyone. Pupuri pagsama, ikaw ang harap at dapat. Salamat, Panginoon, sa aking pagkaling.
ako, ngunit ikaw, oh Diyos, ang tunay na kailangan. Ngayon ay babalik sa iyong kalwalhatian. Lagi mo akong tawagin, Panginoon. Kapag naliligaw sa'yo, ko'y ibalik ngayon. Pagpupuri, pagsamba, ikaw ang karapat-dapat. Patawad, Panginoon, sa aking pagkalimot. O Jesus, hawakan mo ang puso kong nalalayo. Ipaalala mo sa akin, ako'y sa iyo. Walang silbi ang buhay na wala ka. Tulungan mo akong muling sumamba. Lagi mo akong tawagin, Panginoon. Kapag naliligaw sa'yo, ako'y ibalik ngayon. Pagpupuri, pagsamba, ikaw ang karapat-dapat. Patawad, Panginoon, sa aking pagkalimot. Ngayon ibabalik sa iyong banal Na trono, ikaw ang Diyos, ang tanging totoo. puri, pagsamba, aking natamo. Patawad, Panginoon, Sa iyo ako